Matapos ang pagtakas ni Usaragi mula kina Uzuki at Gozu, ngayon ay i-re-review na natin ang chapter 213 at 214 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin kung gumana nga ba talaga ang ginawa ni Shin noong nakaraang chapter. At dito nyo rin makikita ang isa sa pinakamatinding laban sa buong buhay ni Shin, isang laban na literal na maaaring kumitil sa kanya. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter kay Shin, gamit ang device na inimbento para maipadala ang command sa lahat ng tao sa loob ng kanyang range. Itutok ninyo ang baril sa lupa at ubusin ang magabala nito. At gumana nga ito. Makikitang sabay-sabay na nagpaputok ang mga tao ng kanilang mga baril sa lupa. Nagulat pa ang ilan. Ano yun? Bakit ko ba ginawa yun? May boses kasi akong narinig na nagsabing itutok sa lupa at ubusin ang bala. At hindi lang iilan ang naapektuhan, pati ang ibang tao sa malalayong lokasyon ay tumalab din ang command ni Shin. Tuwang-tuwa si Asakura. Uy, gumana nga! Kinamusta niya agad si Shin. Uy, ayos ka lang ba? Mukhang masama ng pakiramdam mo. Sagot ni Shin, ayos lang ako. Ang importante marami tayong nabigyan ng command. Tansya ni Asakura. Palagay ko, lahat ng tao sa district na ito ay nadali natin. Sagot ni Shin. Madami na yun, pero wala ng oras. Kailangan na tayong pumunta sa susunod na distrito. Napangiti si Asakura. Lumaki na talaga ang batang ito. Si Kashima naman ay nagkomento, sa punto de vista ng kalaban, napaka-challenging ng existence ni Shin. Sagot naman ni Asakura, at tingnan mo kung sino pa ang nagsasalita ngayon, ha? Samantala, sa JAA headquarters, may nag-report kay Uzuki. Master X, may abnormal na pagtaas ng bilang ng mga taong nagpapaputong ng baril. Para bang may kumukontrol sa kanila. Napaisip si Uzuki. Humahad lang na naman siya. Sakamoto. Balik kay Shin, nakapagbigay na naman siya ng command sa isa pang distrito. Sabi niya, ayos, tapos na rito. Lipat na tayo. Napahama nga si Hisuke. Ang galing mo, Shin, pero paano ba gumagana yan? Ipinaliwanag ni Shin, ginagamit namin ang radio waves para mai-broadcast ang ESP ko. Parang ganyan pero hindi rin ako sigurado. Nag-isip si Hisuke, radio waves? Paano kung gumamit tayo ng mas mataas na radio tower? Halimbawa, yung Sky Tower sa Tokyo. Baka maabot na natin ang buong Japan. Nagulat silang lahat at natuwa sa suggestion. Sabi ni Kashima, worth it subukan. Dagdag ni Asakura, kakailanganin ng kaunting preparasyon pero theoretically posible. Hindi lang natin alam kung anong epekto nito sa utak ni Shin. Pero determinato si Shin. Gagawin ko ito. Sa tingin ko, nakatagda ng lahat nito para sa araw na to. Napailing si Asakura. Napaka-hardboiled naman ng batang to. Nagmadali silang umakyat sa Tokyo Sky Tower habang hinahabol sila ng mga tao from the JAA. Uy! Tumigil! Ubabarilin na namin kayo! Pero hinarangan sila ni Kindaka. Ako na magbabantay dyan. Magpatuloy lang kayo. Pagdating sa tuktok, napamanga si Hisuke. Grabe, nasa pinakataas talaga tayo. Sabi ni Asakura, well, i-hijack natin ang rage wave sa buong Japan. Determinado si Shin. Tara, wag na tayo mag-aksaya ng oras. Pero bigla na lang napansin ni Shin ang papalapit na fighter jet. Diretsong bumangga ito sa tower at nagkaroon ng napakanaking pinsala at isang bahagi ng tower ay bumagsak. Makikita si Shin na nakahawak sa isang piraso ng konkreto, habang si Asakura at Kashima ay nawala ng malay. Nag-alala si Shin para sa kanila, at nang tumingin siya sa harapan, nandon si Uzuki. Sabi ni Shin, X. Ngumiti si Uzuki. Nagsisimula ka ng magpaalala sa akin kay Sakamoto. Sa isipan ni Shin, may ilog sa ibaba. Bahala na. Kaya naman, sinipa ni Uzuki ang bakal dahilan para mapahulog si Shin at ang isa pa, mga kaibigan. Subalit bigla niyang sinabing, hindi ka makakatakas at gamit ang kanyang weapon ay nahila niya si Shin at hinampas pabalik sa building. Agad naman sumunod si Uzuki at ipinaliwanag. Ang mga baril na ito ang manifestation ng matagal ko ng galit sa mga tao, kaya huwag kang makialam, Shin. Sa isipan ni Shin, pagod na ako dahil sa kakagamit ko ng ESP, hindi ko na halos maikinos ang katawan ko. At habang sinasabi ni Uzuki ng, paalam Shin, pinindot niya ang trigger pero laking gulat niya, hindi ito pumutok. Nagulat din si Shin at dito nila nadiskubre na ang may gawa pala nito ay si Seba na sa clutch moment ay na-activate ang kanyang hacking ability. Sabi nila, gumana! Dahil lahat ng baril na na-distribute sa buong Japan ay biglang hindi na gumagana.
Paliwanag ni Seba. Nihako ang mga IC chips ng lahat ng baril at nilalabyan ng bawat isa parang naubos na ng bala. Kaya automatic, hindi na sila pwedeng gamitin. Nahapaman si Toramaru. Kaya mo palang gawin yun. Hindi dapat posible yan. Sagot ni Seba. Posible lang to kung nasira ang signal transmission hub. Halimbawa kung bumagsak ang Sky Tower. Dagdag pa ni Amani. Grabe, ngumiti lang si Seba. At buti na lang tuluyang nag-collapse ang Sky Tower matapos ang ginawa ni Uzuki gamit ang fighter jet. Naisip ni Shin, gumana, ang swerte ko naman. Pero sinabi ni Uzuki, may mga siraulo pa ring lumalaban, kagaya mo Shin. Sabay itinapon niya ang baril at nagdeklara, mas mabuti, tapusin na lang natin ito gamit ang sariling kamay. Samantala, sinabi ni Seba, ngayon lahat ng baril na na-distribute sa Japan ay wala ng silbi, parang mga basura na lang. Sa ibang lugar naman may batang nakikinig na, teka, tumigil na mga putok ng baril. Sabi ng isang matanda na inatake din, oo, biglang natahimik. Sabi ni Wutang, ano nangyayari? Nausilo, naubusan na ba sila ng bala? Maya-maya, lumabas ang balita. Lahat ng baril na ipinamigay sa ilalim ng legalization policy ay biglang hindi na gumagana. Ayon sa mga eksperto ay matinding hacking ang nangyayari. Nagprending agad dito sa social media. Sa bahay ni Sakamoto, sinabi ng anak niya sa ina, safe na ulit ang mga kalsada. Sabi naman ni Aoki, ayos, baka makalabas na ako para bumili ng grocery para sa dinner mamaya. Balik kay Uzuki at Shin. Tanong ni Uzuki, anong pinaggagawa mo dito? Numiti si Shin, ewan ko. Sa isipan niya, parang nasira ang baril, baka si Sebang gumawa nito. Muli, inarap ni Shin ang sitwasyon. Bigla nang nagpakawala ng atake si Uzuki pero naiiwasan ito ni Shin kahit hirap na ang katawan. Sabi ni Uzuki, inaamin ko, banta ka na sa akin. Dapat tinapos ko na kita nung unang magkita tayo sa Kanto branch ng JAA. Sagot ni Shin, ganun ba? Natagalan kaya ata bago mo pasin yan? Sa isipan ni Shin, nakakainis, boss agad ang kalaban ko, pero kailangan kong gawin ito. Naaalala rin niya ni Nagumo, kapag kaharap mo si X, huwag mong hahayaan na maglabas ka ng dugo dahil baka ma-activate ang persona ni Mr. Takamura. Nagpatuloy ang pag-atake ni Uzuki. Habang umiiwas si Shin, nasabi niya sa sarili, kahit wala na si Takamura, si X lang mismo ay napakalaking banta na. Maya-maya napansin niya ng ejector seat mula sa bumagsak na fighter jet kanina. At sa oras na sumugod si Uzuki, dali-dali siyang pumunta roon at hinila ang ejector seat. Biglang lumipad palabas ng building si Shin at nadadala rin si Uzuki na napalapit sa kanya. Sa isipan ni Uzuki, tinanggal niya ang ejector seat. Ang batang ito, lalong niya lang akong naaalala kay Sakamoto. Nagpalitan sila ng atake habang nahuhulo mula sa ere. Nakikita pa sila ng ilang tao mula sa building. Gamit ang kanyang armas ay kumapit si Uzuki sa isang bugsagin para mapabagal ang bagsak nila. Samantalang si Shin ay nakafocus lang sa kanyang gagawin. At sa huli, bumagsak sila sa Super Aquarium Building kung saan natuloy ang kanilang laban sa loob ng aquarium mismo. Nagulat si Shin at nasabi niya, naligtas pa ako. Pero masyadong maraming bystanders dito. Hindi itong ideal na lugar para maglaban tayo. Samantalang may nakakuha ng atensyon ni Uzuki. Naalala niya bigla ang sinabi noon ni Ron. Nakapunta ka na ba sa aquarium? Sagot ni Uzuki, hindi pa. Bakit? Sabi naman ni Rio, noon pa gusto kong pumunta sa aquarium. Ang saya siguro tingnan ng mga malalaking tangke, hindi ba? Dito natulala si Uzuki mga kaibigan habang bumabalik sa isip niya ang mga alaala. Sa gitna ng mga taong nakatingin sa kanila, para bang nakikita niya si Ron na nakatitig din sa kanya. Nagtaka si Shin. Anong nangyayari? Bakit bigla siyang natahimik? Mulit, laking gulat ni Shin nang makita niyang isang pating na biglang umatake kay Uzuki. Sa paglingon ni Uzuki, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang katana para sagupain ito. Nabiyak ang salamin at tuluyang nabasag ang buong aquarium. Sabi ni Shin, nakalimutan ko, hindi lang pala tao ang naglalabas ng bloodlust. Matapos manantayan nito, unti-unti nang naglakad si Uzuki. Pero ang totoo, inovertake na pala siya ng persona ni Takamura na na-activate lang dahil sa pating na iyon. Kasabay nito ay inanunsyo sa loob ng aquarium na may nawawalang bata.
Grabe mga kaibigan! Sa kabila ng pag-iingat ni Shin na wag ma-activate ang persona ni Takamura, isang pating lang pala ang magpapatrigger nito dahil muntik na siyang lamunin. Ngayon, dumoble pa ang panganib na kinaharap ni Shin dahil ang kaharap na mismo ay ang persona ni Takamura. Ang parehong persona na pumatay sa kanyang ginamit na pangalan at muntik nang tumapos kay Osaragi. Sa paanong paraan kaya malalagpasan ni Shin ang pinakamapanganib na banta sa lahat? Well, ang nakakabiglang pangyayari na gumulat sa buong fandom ng Sakamoto Days ay mangyayari na sa susunod na chapter mga kaibigan. Kaya dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, like, comment, at subscribe na rin for more content like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.